Ninong kung tawagin ng menor de edad na magkakapatid ang kanilang kapitbahay. Si Ninong panay alok daw ng ayuda sa tuwing dadalhin sa kanya ng PWD na ina ang kanyang mga anak. Yung pala, kapalit ng pagkain na binibigay sa pamilya, si kapitbahay minomolestya na di umano ang mga musmos na walang kamalay-malay. Wala kang patawad, Ninong! March 17, 2025, nakatanggap ang resibo ng isang nakababakalang mensahe. Ang reklamo ng 50 taong gulang na si Tonyo, hindi niya tunay na pangalan. Pinagsamantalakan daw ng isang lalaki ang 2 menor de edad. Ang mga biktima, anak ng pamangkin niyang isang person with disability o PWD. Nangyari ka ako yun, sabi ko, gano'n nakatagal yan? At saka ilang beses na? Sabi niyan, matagal na po, grade 3 pa po ata ako. Ay, ilang beses? Maraming beses na po, sabi gano'n. Nagsimula raw ang lahat noong March 14, 2025 nang mapansin ni Tonyo na lumalaki ang tiyan ng 14 na taong gulang na apo niyang si Rhea, hindi niya tunay na pangalan. Hindi rin nila alam, kaya lang nalaman nila nung nagbabago yung shape ng katawan ng bata. Sinabi niya sa nanay niya na, nanay, tingnan mo yung anak ni sabi gano'n, parang buntis. Dahil person with disability at hirap sa pag-intindi ang ina ng dalagita, pinanong ni Tonyo ang 11 taong gulang na kapatid ni Rhea na si Nika kung may nalalaman siya. Ayaw pa rin umamin ng bata. Tapos, ang nagkwento, yung kapatid. Una, hindi niya inaamin na kasali siya, pati siya, biktima. Lumilang pa doon ng ilang oras, tapos sinabi sa pisang pamangkin ko na, pati ako din, tita. Sinalbahe din ako. Nang ipa-pregnancy test nila si Rhea, dito na nakumpirma na nagdadalang tao nga ang dalagita. Ito po yung isang PT. Piniti ko po yung pamangkin ko. Dahil kasi nakikita ko kasi na iba yung hugis ng katawan niya. Hindi naman taba eh. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng PT. Piniti ko siya at nagtulain siya. Ang pagkumpirma sa pagbubuntis ni Rhea, nasundan na raw ng iba pang nakababakalang revelasyon tungkol sa tunay na sinapit ng dalagita. Ang itinuturong ng molestya raw kay Rhea, ang kapitbahay nilang kung tawagin ay Ninong. Sa nagdaang mga taon, panay alok daw nito ng pagkain at iba't ibang ayuda sa pamilya. Pero ang pagmamagandang loob ng pinagkatiwalaan nilang Ninong, may kapalit daw palang pananamantala sa kanilang kamusmusan. Ang salita ng pamangkin kong 11 years old, ang sabi niya, dati pa ginagawa sa kanila, noong nakaraang taon pa. Pinagbasihan ko yung ultrasound niya, tsaka noong nakaraang taon. March 19, 2025, nagtungo ang tiyaki ng mga bata na si Rona sa police station at kanilang barangay hall para magpa-blotter. Nagpunta po sila dito, tapos sinasama na po nila yung isang nangangalang na siya rin din pong gumalaw doon sa 14 years old, pinabuntes. Kinuwento po nila yung buong pangyayari kung ano po yung naganap sa kanila, simula-simula. Inilahad sa reklamo na pinagsamantalahan daw ng kapitbahay na si Jaime, sina Rhea at Nika, hindi nila mga tunay na pangalan. Napakasakit po. Dahil po sa ginawa nila sa pamangkin ko, gusto ko talaga makulong talaga siya. Gusto ko nga habang buhay siyang makulong. Hanggang saan doon na siya mamatay sa ginawa niya sa pamangkin ko. Nang kausapin ng social workers ng barangay ang magkapatid, lumalabas na bukod kay Jaime, may 2 lalaki pa raw na nang molestya rin sa mga dalagita. Ayon po sa salaysay ng mga bata, na ginagalaw sila ng mga ito. Sa kasalukuyan ay 3 buwan buntis si Nang mapag-alaman ng barangay ang nangyari, labis silang nabahala. Itong kaso nito is first time na pong nangyari na meron pong minor de edad na talagang minolestya ng mga mas nakatatanda sa kanila. Sa gabay ng mga kamag-anak ng dalagita at ng barangay, sinubukang ikwento ni Rhea ang naranasan niya sa mga kamay ni Jaime. Walang po mag-isabi, tawag niya ako. Pero tulog po siya. Tulog po siya. Ang kapatid ni Rhea na si Nika, buong tapang na ikinuwento ang kanilang kalbaryo. Sabi po na Ninong, nandun sa kwarto. Pinulong po sa ate ko, tapos sinabi po ng ate ko
Tara dito, sasabihin ako sa'yo. Ikaw magsasabi sa sabi ni Ninong, ikaw, papatayin daw tayo. Natakot po ako mabuntis yung kapatid ko eh. Nang lumabas ang resulta ng ultrasound ni Rhea, nalaman ni Tonyo at Rona na 6 na buwan nang nagdadalang tao ang dalagita. 6 na buwan na pala siyang buntis, hindi namin alam. Okay lang po na lumaki yung bata na basta makulong lang siya. Tanging hiling ng mag-anak, mapanagot si Jaime at 2 pang inireklamong sina Ingo at Enyong. Di nila mga tunay na pangalan, pero si Jaime, naglaho na raw na parang bula. Tumakas na nga siya eh. Baka ako hindi na siya bumalik eh. Dahil nga nagtatago na nga eh. Pero dapat nga po nung araw na yun, gusto ko makulong na talaga nun eh. Habang sina Ingo at Enyong naman, sinusubukan pa raw na makipag-areglo sa pamilya. Bumot yung 2 matanda. Kahapon nagpunta pa rito yung matanda, ba't daw nasasali? Hindi lang ako nakapagpigil. Baka ako sabi ko sa kanila, magsilayas kayo dito. Sa husgado na lang kako tayo magharap. March 26, 2025, kasama ang resibo. Sinubukang hanapin ng mga kamani ng barangay sina Jaime, Ingo at Enyong upang makuha ang kanilang panig. Regarding sa mga batang na-molest siya, i-assist nyo, puntahan sa bahay para magkaroon lang ng linaw yung inaakusa sa kanila. Unang pinuntahan ng barangay ang lugar ni Ingo, pero wala raw ito sa kanilang bahay. Tinry po nating kunin yung kanyang panig, subalit hindi po natin inabutan sa bahay. Sabi po ng pamilya, wala raw po doon. Sumunod naman nilang pinuntahan ang lugar ni Jaime na itinuturong tatay di umano ng ipinagbubuntis ni Rhea. Tao po, magandang tanghali po. Ang tanong lang po namin, nasa po si... Nag-service po na Arkela. Hindi pa po ba umuwi, ma'am? Since po nung nagpunta po tayo, nung makalawa, hanggang ngayon po, nasa biyahe pa rin. Yun po ang sinasabi. Paulit-ulit po sinasabi na nasa biyahe. Humarap sa resibo ang isa pang inireklamo na si Enyong. Iginit niya na walang katotohanan ang mga paratang sa kanya ng pamilya ng mga dalagita. Walang pinalalaman dun. Dinadala niyo pa raw po dito sa kwarto. Naku, manadali, may kasama ako dito. May natutulog na lalaki sa Kapagala. Nakatira sa akin, may maginang nakatira dito. Paano masasama dito, mapapasok dito? So, ibig sabihin po, wala, hindi niyo po ginalaw yung mga bata. Hindi, ba't gagalawin ko yung bata, may sarili ko pag-iisip. Sa kabila ng pagtanggi ni Enyong sa pangyayari, patuloy raw na ipaglalaban ni Rona at Tonyo ang hustisya para sa sinapit ni Rhea at Nika. Yun hong pagsasampa ng kaso, hindi po yan biro. Mahaba ang proseso at saka yung pagdaraanan natin hindi ho ganun kadali. Pero ano ho ang nagtulak sa pamilya para ituloy ang laban na ito? For justice po. Gusto ko lang po kasing magkaroon ng justice yung mga pamangkin ko. At para hindi na po maulit to. Maraming kababaihan na po na pinagsamantalahan niya, wala lang pong nagrereklamo. Sa ngayon po, hindi ko po ito palalampasin. Kaya po lumapit po ako sa resibo para matulungan po kami. March 27, 2025, kasama ang resibo. Formal lang nagsampa ng reklamo sa Philippine National Police Women and Children Protection Center si Rona. Gaano po kahalaga, Madam Colonel, na ma-report ng mga biktima sa inyo yung mga kaso, reklamo, gaya po ng pang-aabuso, pang-momolestya, kasama na ho yung rape? Napakahalaga po nito kasi dito po ay pinapatunayan natin yung dignidad na abuso sa isang babae magkaroon ng proper justice. May mga special attention pa tayo dapat ibigay para sila ay makakuha ng justice. Para kay Nika, magpapatuloy pa rin daw siya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Mayaman po, huwag po akong maarte kahit saan po. Natakot po ako mabuntis yung kapatid ko eh. Kahit po nag-aaway po kami, mahal ko pa din po yun. Para tulungan si Rhea at Nika sa unti-unti nilang paghilom, sisimula na rin daw ng City Social Welfare and Development Office ang kanilang intervention para kina Rhea at Nika. Yan, kasi hindi natin alam kung pang long term ba yan eh. Kapag kasi ganyan talaga, hindi pa natin talaga maano kung gaano kalalim yung trauma ng bata. Kaya mas mainam po dyan yung long term monitoring tsaka follow up. Kami po sa tanggapan po ng CSWD, talagang yan po talaga ay
tututukan po natin para ma-monitor yung kanilang kalagayan. Simula pa lang ng laban ni Rhea at Nika, pero nariyan ang kanilang pamilya at iba't ibang ahensya ng gobyerno para siguruhin ang kanilang kapakanan habang hindi bumibitiw sa pag-asang makakamit din nila ang hustisya para sa di umanong bangungot na pinagdaanan.